Okay, last time na-discuss natin yung intake and uptake or intake and yung mismong pag-exhaust or pag-emit ng carbon dioxide, nitrous oxide, and CH4. Yung mag-go back sila sa taas or something na pupunta sila sa taas or mag-e-exhaust because hindi maganda yung management natin sa soil. Pero kapag maganda yung management natin sa soil, dinedecompose natin yung mga dry matter or yung mga root and shoot dry matter, it means ay nagkakaroon ng something na pag-preserve doon sa nutrients when kapag sinusunod natin yung letter A. Dito naman sa letter B, ito naman yung pag-exhaust. Okay? So, let's go on to our discussions about the greenhouse gas concerns in the Philippines, and that is for the carbon dioxide. So, alam nyo ba na ang carbon dioxide, it stays in the atmosphere for almost 50 to 200 years. Oh my gosh. Tagal, ano? So, yung nirelease mo in a minute or in a blink of your eye, ay mag-i-stay pala siya sa atmosphere for 50 to 200 years. Kaya kapag nagsunog ka ngayon, ina-expect mo na yung usok or something na yung gases na na-produce nung sinunog mo can stay in the atmosphere for 50 to 200 years. Na kahit yan ay mag-disappear dito sa biosphere natin, but in the atmosphere, they are present. And one thing, sila yung nagre-replace doon sa greenhouse. Wherein yung greenhouse, siya mismo yung nagpo-protect sa earth. So, nire-replace na yan ng mga chemicals. So, released through respiration and volcano eruption. So, through respiration, ganito. And then volcanic eruption o yung pagputok ng mga bulkan. And at the same time, yung mga farm equipment, draining, and degradation of peatlands, deforestations, land use changes, and burning fossil fuels. So lahat ng mga sinusunog natin, mga plastics, mga dahon, or any else na pwedeng sunugin, it contributes in our atmosphere and it stays 50 to 200 years. Example sana yung carbon dioxide. Okay? So the carbon dioxide, human have increased atmospheric carbon dioxide concentration of 47% since the Industrial Revolution began. So napakahaba nung buhay ng carbon dioxide. Namatay ka na, hindi pa nagdi-disappear yung carbon dioxide na nirelease mo. Especially kapag ikaw ay nagmomotor, of climate change. So, paano mare-reduce ang carbon dioxide? Mare-reduce lang ang carbon dioxide if sa agriculture, no-till. Alam mo yung no-till? So, no tillage or no cultivation. Hindi ka magta-tractor, hindi ka magkukultivate ng lupa because yung mga good microorganism na nandoon ay pwedeng mag-preserve ng nutrients. Gaya nito, ito kasi is yung mga no-till. Ito, no-till I should say. Ito yung mga no-till. Ito naman yung tillage practice wherein ay nag-i-spray tayo. Ito yung modern agriculture. Ito naman yung no-tillage or pine-preserve mismo nila yung lupa. Wherein, kapag hindi maganda yung management ng lupa, pwedeng mag-release or something na mag-exhaust lahat ng mga available nutrients na nasa loob mismo ng lupa. And then dito naman, it preserve kasi ini-intake niya. Okay? So, conservation tillage, we need to conserve the farm. We need not to cultivate the farm. So, kailangan gamitin natin ng maayos ang fossil fuels. Reduce heat loss, use alternative energy sources gaya ng mga yung mga hydropower, yung mga solar power na instead yung mga di kuryente. So gagamit tayo ng mga alternative energy sources. And kailangan efficient yung paggamit natin ng fertilizer. Kasi sa atin, hindi na nagpapasoil analysis yung mga farmers natin. Kaya kapag hindi nagpapasoil analysis yung mga farmers natin, nagmumultipugto tayo sa mga ina-apply natin na fertilizer na kung saan nagkakaroon din ng effect.
doon sa environment natin. Okay? Pero merong diniscover ang Department of Agriculture, the International Rice Research Institute, the Philippine Rice Research Institute, wherein ay nag-develop sila ng isang technology or mga high-tech na technology na kung saan i-scan mo na lang yung dahon ng mismong leaves, ma-identify mo na kung ano yung mga pangangailangan niyang fertilizer. At yan yung pag-aaralan natin kapag tayo ay nasa final term na. Okay? So the conservation tillage, we need to conserve the tillage or we need to conserve the soil. Wherein, kailangan zero tillage or no-till or mulch tillage. So it means kapag sinabing mulch tillage, i-cover natin yung lupa para walang mag-exhaust. Okay? Pero yung iba kasi, ang ginagamit nila ay yung mga stubbles o yung mga agricultural waste natin ay iniiwan mismo nila sa field and then tinatamnan na kaagad. Ito kasi yung tinatawag natin conventional tillage. If we say conventional tillage, you thoroughly prepare the land. You thoroughly cultivate the land. Unlike sa no-tillage or conservation tillage is hindi mo gagalawin yung lupa, kundi tatamnan mo lang siya. Wherein to preserve the nutrients and para yung mga nutrients na yun ay hindi mag-exhaust. Kasi it affect mismo yung mismong greenhouse natin. Kasi co-convert siya into a synthetic anong tawag dito? Magko-convert siya into a synthetic component. Okay? So, yun. Another one na nagko-contribute ng greenhouse gases or gas emission is the methane. Yung mismong utot ng mga animals natin. Okay? Yung nire-release nilang methane. Ang tawag mo sa nire-release nilang mabahong hangin, ito yung mga methane. Hydrocarbon gases produced both through natural sources and human activities, including the decomposition of waste in landfills, liquid manure, leaks from gas field, rice cultivation, as well as ruminant digestion, and manure management. So kapag mas madaming baka yung inaalagaan natin, mas mataas din yung methane na naipoproduce natin or nai-emit natin. Especially kapag pumunta ka sa New Zealand, and other countries na kung saan ginagamit or kaya nagpo-produce sila ng mga livestock upang sa ganon ay makapag-produce sila ng milk. Okay, yung mga animals natin. So alam nyo ba na ang methane, it stays in the atmosphere for almost 12 years. Oh, tagal So reducing the causes of the CH4 emission or methane emission through the proper handling of fecal waste. So dapat para hindi tayo makapag-produce ng mas mataas na methane, ay kailangan i-manage natin yung kanilang feces or yung tae. Modifying the diets of livestock. Why not nagamitin natin for, anong tawag doon? Digestions or something, gamitin natin as organic. Dinedecompose natin. Diba? Why not na i-decompose natin upang sa ganon ay ma-preserve pa rin. Or kaya ginagamit as biogas. Alam niyo yung biogas? Ang biogas kasi, ito yung nagko-contribute or nagre-release ng apoy wherein ay pine-preserve mo lang yung kanyang tae. Okay? Next one is nitrous oxide. Powerful greenhouse gas produced by the soil cultivation. And alam nyo ba na ang nitrous oxide, especially ang unang gumagamit ng nitrous oxide ay mga farmer. Especially yung sinasabi nilang nitrous oxide, ito yung mga fertilizer na 4600 or N, or urea. Okay, nitrogen. So meron siyang composed of nitrogen. So kapag solid yung mismong fertilizer na yon, they are called nitrogen. Pero kapag yon ay nai-release or something na i-convert siya into gases, kasi ang pinag-uusapan natin, greenhouse gas emissions. Wherein kapag na-convert yung solid into gases, mas malala or something, mas nagkakaroon ng effect doon sa environment natin. So yung mismong
conversion ng nitrogen is nitrous oxide. Okay? Alam nyo ba kung ilang taon siya nag-i-stay sa environment? It took 115 years. 'Di ba? So ang tagal. So yung sobra-sobrang in-apply natin na fertilizer doon sa mga palayan natin, sa maisan natin, hindi pa namatay na yung farmer, hindi pa mismo na de-deplete yung nitrous oxide sa environment. So what happened? So napaka-alarming yung ganitong scenario na nangyayari, especially tayong mga farmer, tayong mga agriculturists. So bilang isang agriculturist or farmer later on or mga expert later on, paano mo ma-manage ng maigi ang paggamit ng mga nitrogen? 'Di ba? Kasi mabilis ang transformation ng synthetic nitrogen or transformation ng solid into gas kapag mainit ang panahon. Kaya kapag mag-apply ka ng nitrogen sa mga malalamig na panahon, walang pag-exhaust doon or walang emission na nangyayari doon. Pero dito sa Pilipinas, dahil mainit ang panahon at kapag meron kang fertilizer na nitrogen, agad-agad yan nag-e-exhaust. Okay? Malalaman mo yan na nag-e-exhaust once na na-feel mo na malamig. So in reducing the nitrogen emissions in the farm are kailangan magpa-testing tayo. Regularly testing your fertilizer spreader to ensure accurate application. Especially kapag gumagamit tayo ng mga machines. So, or kailangan regular tayo na magpa-soil testing or analysis. So, ensuring that any staff applying fertilizer are well-trained and only use the minimum necessary and crop nutrient management planning. So carrying out soil analysis to establish how much fertilizer is needed. So using technology to target nutrient use and cut machinery use, incorporating of manure to reduce the need for inorganic fertilizer, and improving slurry handling. So it means instead na 4600 ang i-apply natin, why not na mag-incorporate tayo ng mga manures? Kasi yung mga manures natin, meron silang kakayahan to preserve the nutrients. To preserve mismo yung fertilizer na yon. Okay? And then, gagamit tayo ng mga technology like yung mga leaf color chart, yung mga soil testing, okay? Yung soil test kit, yan. Or yung tinatawag nating MOET or -1 element. Okay? Lahat ng mga yon pwede nating gamitin upang ma-reduce natin yung paggamit ng nitrogen. Okay? So, ang nitrogen kasi is playing crucial role in improving photosynthesis, growth, and leaf yield. So, ini-improve niya yung photosynthesis kapag nag-apply tayo sa plants. And then, ini-improve niya yung growth and yield sa mga cotton natin, according yan kay Khan et al. Noong 2017 and 2014. And high nitrogen application is commonly practiced in cotton production system. Okay? So, ang nitrogen, high nitrogen demand, 50 to 412 kilogram nitrogen per hectare and can provide a condition of emission. Okay? Kapag mas mataas yung ina-apply natin ng fertilizer, pwedeng mag-contribute yan sa greenhouse gas natin. And at the same time, alam nyo ba na ang plants ay gaya din ng tao? Na kung ilan lang yung nutrients na kaya nating, kung ilan lang yung nutrients na kaya niyang i-absorb, yun lang yung pwede niyang i-absorb. Ganon din tayo. Kung ilan lang yung pwede nating i-intake na pagkain, yun lang yung pwedeng i-intake. Kaya nagkakaroon ng tinatawag nating diminishing of returns. Kapag sinabi nating diminishing of returns, yung pangangailangan natin bumababa once na nag-i-intake tayo or tumataas yung level nung total output natin. So yung marginality bumababa. So kapag bumababa ang marginality, there is a diminishing returns. Okay? So yung pag-apply natin ng nitrogen ay hindi dapat mataas, kundi kailangan kung ilan lang yung pangangailangan ng plants natin, yun lang yung pwede nating ilagay. So application and production of nitrogen fertilizer consume a large amount of energy.
So it consumes a large amount of energy and excess application can cause environmental concerns. Example sana yung nitrate in groundwater and then yung production of nitrous oxide, a highly content greenhouse gas to atmosphere which is a global concern. So napaka-critical or crucial ngayon ang paggamit ng nitrogen. Kaya nga thanks ako or nagpapasalamat ako, I thanks to the government wherein itinaas nila yung presyo ng nitrogen para konti na lang yung maka-afford na farmer. Bakit? Kasi nga yung effect ng nitrogen sa environment natin napakataas. Okay? It stays 115 years na kung saan ay namatay na yung farmer pero hindi pa nagdi-deplete yung nitrogen na in-apply niya. O di ba? Wala namang nakakatagal ngayon na farmer na 115 years. Wala na nga yung tao na nakakatagal ng 115 years. Yung nitrogen na lang, buti pa ang nitrogen may forever. Kundi yung tao wala. Di ba? Mag-aasawa ka ng nitrogen, tingnan mo, mas mauna ka pang mamamatay kaysa yung nitrogen. Okay? So as you can see here, this is the significant contribution to the emission and flux of the different greenhouse gas from the cotton field across the globe has been reported because of nitrogen fertilization. As you can see, mas mataas yung contribution or mataas ang greenhouse gas emission sa Australia. Yan. 'Di ba? Because of the emissions of carbon dioxide. And then, sa Uzbekistan, 0.9 to 6 kilogram per hectare ang emissions niya ng greenhouse gas. And then sa China naman, 2.6. And then Pakistan is 3.2 kilogram. And then yung China din is 0.8 kilogram per hectare. According yan sa mga references or something sa mga na-publish sa journal. Okay? So nitrogen in relation to cotton yield and the biomass. So si Yu et al. 2001, inadequate nitrogen supply result in a cotton yield reduction and it reduces the number of fruiting branches. So kapag hindi maganda yung pag-apply natin ng nitrogen or kulang, hindi rin or nagkakaroon ng reduction ng number of fruiting branches. And then, kapag overuse naman yung pag-apply natin ng nitrogen, mare-reduce din yung yield and nade-delay ang maturity. Kasi nga, kapag nag-apply tayo ng sobra-sobrang fertilizer, tignan nyo ang nangyayari sa plants natin. Green leaves lang yung pinoproduce niya or mas darker ang leaves. Akala ng mga farmers natin kapag super darker yung leaves niya is healthy. No. Kasi nga madedelay or doon mismo mamimeasure na magkaroon ng delay ng maturity ng mga plants natin. And alam nyo ba na kapag sobra yung green or something darker yung green na na-produce ng plants natin, mas mataas yung effect ng infection ng diseases and pag-atake ng mga peste, especially yung mga insect pest natin. Mas lalo silang attractive sa mga darker green na nagkukos ng losses of yield. Okay? According naman kay Yang et al., that the nitrogen use efficiency can be increased through split application. Anong ibig sabihin ng split application? Ito mismo yung ihuhukay mo yung fertilizer. Example sana, ito yung puno, maglalagay ka lang dito sa gilid niya. Okay? Or kapag ito yung plants, ilalagay mo lang dito sa gilid. That is so-called split application. Wherein ay tatabunan mo siya or something, ibabaro mo siya. Okay? So this is showed the study about the application of N fertilizer in different sources and varying nitrogen rate can result in different responses. So as you can see, kapag 90, 112, and 134 kilogram nitrogen per hectare, that is basal and dressing, so magkakaroon ng beneficial yield yung 90 kilogram compared sa 112 and 134. Okay? And then, ganun din dito, as you can see, in-study nila sa split applications na kapag mag-apply ka ng 100 kilogram nitrogen per hectare, ay mataas yung magiging growth ng cotton natin. So, as you can see ha, kapag kayo ay magtitesis or magkakaroon ng study,
ito mismo yung mga pwede ninyong basis doon sa pag-apply ng mga fertilizer. Ano ba yung alam ninyong mas mataas ang yield based doon sa amount of fertilizer na in-apply natin. Ito ay mga study ni Laboquet, ni Liu et al., Ayesha, and et al. Okay? So the greenhouse gas emission management strategies, so globally, agricultural activities including those on grazing land account for 15 to 20% of total greenhouse gas emission. Tignan nyo ha, sa mga nagpapastol or sa mga nagpo-produce ng methane, especially ang mga cow or mga livestock, it contributes of 15 to 20% of greenhouse gas emission. And yung mga crops natin, tignan nyo ha, tayo kapag mag-major kayo ng crops, a total of 60% ang greenhouse gas emission natin, especially nitrogen. Ano? According yan kay Smith et al. Noong 2007. So mas mataas sa crops or kaya sa mga plants kapag tayo ay nag-apply. So the trend towards more intensive agriculture will further increase the nitrous oxide emission of about 50% by 2020 according sa US EPA 2006. And then there is a significant emission of nitrous oxide reported in the irrigated cotton field across the world or a globe. Okay? So ano yung mga alternative way upang sa ganon ay ma-eliminate natin or ma-prevent natin yung pagbaba ng nitrogen. Okay? Number one is kailangan natin ng soil conditioner. And that is the biochar. Biochar is a widely known and defined as the carbonaceous product. Gaya ng mga carbonized rice hull. Okay? Wherein it produced when plants or animals are heated in low oxygen. Okay? Kapag sinunog mo ang ipa, that is so-called a biochar. Kaya tinawag siyang biochar kasi biological charcoal or biocharcoal application. Kaya siya tinawag na biocharcoal means ang pwedeng tumira doon ay mga living organisms to produce or to enhance yung mismong nutrients. To preserve and enhance the nutrients, we need the biological conservations, and that is the organisms. So ang maitutulong ng biochar is ito yung magiging tirahan ng mga organisms para ma-preserve yung nutrients. Kaya nga nagiging soil conditioner siya sa soil. Okay? Addition of biochar amendment may have either positive or negative effect on the greenhouse emission naman, according kay Zimmerman. Sabi niya, merong effect din yan. May positive or negative effect sa greenhouse emission. But the biochar, it can enhance the soil. Okay? So nitrous oxide emission from biochar amended soil, according to Saarño et al. 2013, no significant impact on the greenhouse gas emission after application of biochar. So it means walang significant impact sa greenhouse gas emission kapag nag-apply daw tayo ng biochar in different types ng soil. So it means ang biochar ay nakakatulong sa pag-preserve ng nutrients. Especially sa mga synthetic nutrients like nitrogen. Kaya kapag a-applyan mo yung rice mo, hindi agad-agad nag-e-exhaust ang nitrogen. Bakit? Because there is a presence of biochar. Ganon din yung mga corn natin. Instead na solo lang na soil, hahaluan mo siya ng biochar. Okay? So, bababa ang greenhouse gas emission. Okay? So, meron tayong mga company or mga factories dito sa Pilipinas wherein sila ay nagsusunog ng ipa. Ginagamit nila yung mga rice hull para doon sa kanilang energy. Okay? So gaya doon sa Alicia. So merong isang company or merong factory doon sa Alicia wherein ay nagko-collect sila ng rice hull, and then yung mismong rice hull na yon pag nasunog, dinidispose nila na kung sino yung pwedeng
mag-collect or something, kung sino yung pwedeng kumuha doon, binibigay nila doon kasi libre naman. Okay? So si Yanay et al. Noong 2007 that the application of the municipal waste biochar to a clay loam soil reduced 89% nitrous oxide emission. So as you can see ha, yung mga municipal waste biochar natin can improve the clay loam soil, especially yung emissions niya ay nare-reduce into 89%. And then sa carbon dioxide naman, Rondon et al. Noong 2005, reduction in carbon dioxide emission was observed from tropical acid. Okay? So savanna soil may by mixing with biochar produced from mango. So merong advantages pala ang biochar natin. Okay? May advantage. Okay, so meron tayong isang company or factory sa Alicia Isabela na ang tawag ay IBEC or Isabela Biomass Energy Corporation. Siguro nadadaanan nyo na ito sa right side kapag papunta kayong Manila. Merong isang factory doon na IBEC. So yung IBEC ay nagbibigay sila ng mga carbonized rice hull na kung saan pwede nating kolektahin yon. Okay? So yun ang IBEC. Next one, the mechanism responsible in greenhouse gas fluxes with biochar amendments. So the mechanism of nitrous oxide inhibition from biochar amendments, soil are linked to enrich the oxygen. So kapag ang nitrous oxide ay nagkakaroon din ng mga biochar, yan. So it means nai-improve yung nitrous oxide flux natin. Ganun din ang carbon dioxide flux. It enhance mismo and at the same time it gives it preserve yung mismong nutrients niya. Okay? Walang efflux na nangyayari. Ganun din sa mga methane, walang nangyayaring emissions. Bakit? There is an application of a biochar. Okay? And then another one is the greenhouse gases concerned in the Philippines is the chlorofluorocarbons. Ito mismo yung mga ginagamit nating fire extinguisher, mga refrigerator, mga pabango, mga sprayer. Yan. So alam nyo ba na nag-i-stay siya sa environment natin for about 55 to 140 years kapag mataas ang chlorofluorocarbon ng isang equipment. Okay? So, yun. So, the synthetic compound entirely of the industrial origin are used in several applications, but are now largely regulated in the production and released to the atmosphere by international agreement for their ability to contribute to the destruction of ozone layer. So, nakakapag-distract din pala yung mga fire extinguisher natin and at the same time, yung mga ini-spray natin sa katawan natin na pabango. Okay, gaya ng mga Rexona din natin na sprayable, pwedeng makapag-contribute yon or makapag-emit ng chlorofluorocarbon. And at the same time, yung mga refrigerator, especially tayo mahilig tayong i-stock yung refrigerator natin in 10 years. Basta pwede pa. Pero dapat good for 5 years lang ang mga refrigerators. Pero dahil sa pwede pa, gumagana pa, ang ginagawa natin ay hanggat hindi pa nasisira, gagamitin at gagamitin natin. So, ganun yung mga Pilipino, di ba? So, yun. So, if you have any questions regarding sa concerns or the greenhouse gas concerns in the Philippines, pwede kayong mag-comment or something, pwede nyong itanong ito sa klase natin. Okay? So, thank you very much, guys. And I hope you enjoy watching our discussions this day or this time. Thank you.